Putya pre, ayan na naman. Narinig mo? Yung parang may naglalakad sa bubong. Pre, Nelson, Renz. Ano ba yun, pre? Anong oras pa lang, oh? Ang dilim pa sa labas. Baka pusa lang yun. Hindi pusa yun, Renz. Ilang beses ko na yung naririnig. Parang ang bigat ng mga yabag. Hindi yun kaluskos ng hayop. Nelson, hoy, pre, saan ka pupunta? Pwede sisilipin para tumigil ka na. Teka, pre, baka kung ano yun tapos biglang tumalon dyan sa bintana. Huwag mong sabihin natatakot ka. Hindi Putya, pre, puro patay halos ang kasama ko araw-araw sa punerarya tapos matatakot ako. Baka lang kasi baka lang may magnanakaw o paniki o... Putya. Mabilis na napatras si Jiro na may dumana anino sa bubong. Hindi lamang basta tao, kundi nilalang na may buntot. Napakunot-noo siya nang masulya pa ng saglit na pamumula ng mata ni Nelson, kasabay ng mariing kapit nito sa bintana. Ha? Hindi. Baka galing lang sa ilaw sa labas. Pero nakita mo rin ba yung nakita ko? Pre, putya, sarado mo na nga yan. Kinikilabutan na ako. Teka, sandali lang. Baka namalikmata lang tayo. Imposible namang may taong may buntot na naglalakad sa bubungan, di ba? Kaya nga, sarado mo na nga yan. Ano ba yan? Ang dilim-dilim pa ang ingay niyo pareho. Teka lang, gusto ko lang makasiguro sa nakita ko. Baka mami magnanakaw pala yun. Ano ba pre, magnanakaw? Naka-costume? Na parang malademonyong may buntot? Hanip na modus yun Malay mo, para hindi makilala. Huy, teka, anong gagawin mo? Huy, malaglag ka dyan. Putya pre, nasa second floor tayo. Baka gumulong ka pa sa bubong ng kapitbahay. Sandali lang, hindi naman ako bababa sa bubungan Sisilipin ko lang. Ano ba kasi yan? Ano bang sinisilip niya dyan? Ay, shit! Isara na natin to! Nakita mo rin, di ba, Renz? Bulto ng tao na may buntot, pre. Hindi yun pusa. Ang laki nun para sa pusa. At naglalakad. Tao yun, kahit medyo madilim. Malinaw na bulto ng tao yun. Nakita mo, Renz? Saan na? Saan nagpunta? Bulto ng taong may buntot? Sabi ni Lolo, may mga nilang daw na gumagapang sa bumong pag ganitong oras, pero ala ko kwento-kwento lang yun Di kaya aswang yun? Aswang? Di naman totoo ang aswang Putya pre, huwag nga kayong ganyan. Isara na kasi natin tong bintana. Sandali lang. Saan mo nakita, Renz? Nakita kong tumalon papunta sa may karinderya ni naman ng Mia. Ang bilis pre. Doon siya duman sa may gilid. Yung parte kung saan madalas magugusilian ng mga plato. Pumasok siya sa loob. Hindi ko sigurado. Madilim na kasi ron Pero doon siya tumalon. Baka nga magnanakaw lang yun. Imposible namang may aswang dito sa atin. 2015 na, no? Hoy, saan ka na naman pupunta? Nelson! Huhuliin yung magnanakaw. Ano ko ba, pre? Hayaan mo na yun. Baka mamaya aswang nga talaga yun. Madali ka pa. At saka, di ba maldita naman yung manang Mia na yun? Hayaan mo na siya. Tama si Jiro, pre. Saka, narinig niyo naman siguro yung kumakalat na balita sa kabilang baryo, di ba? Oo nga. Yung bali-balita tungkol sa misteryosong pumapatay ng mga alagang hayop nila. Baka yun pala yun. Baka aswang nga talaga yun. Sabi ni Lolo, posible raw na aswang ang may gawa nun. Muling tumingin si Jiro sa bintana sa direksyong itinuro ni Renz. Madilim sa parting yun. Pero sa gilid ng paningin niya, may tila kumislap na pulang mata. Kagaya ng saglit na pamumula ng mata ni Nelson kanina. Bigla siyang kinilabutan at napailing sa ideyang baka nga aswang nakita nila. Paano kung magnanakaw pala yun? Di malalaman natin bukas kung magnanakaw nga. Bakit naman ang sama mo makatingin? Joke lang. Sige, bahala ka. Basta kami, dito lang kami. Silipin ka na lang namin sa bintana. Pero mas okay kung hindi ka nalalabas, Nelson. Mahirap na. Kung natatakot kayo, dito na lang kayo. Hayaan na lang natin siya. Hindi rin naman yan makikinig sa atin Matigas ang ulo ng pinsang kong yan. Ay, silipin na lang natin siya sa bintana, tara. Hindi na kumontra si Renz. Tahimik na lamang siyang sumunod kay Jiro at sumilip sa bintana.
Ilang katok pa ang lumipas bago bumukas ang pinto at sumilip si Liana, ang anak ni Manang Mia. Medyo balisa ito at saglit pang napaayos ng tayo nang makitang si Nelson pala ang kumakatok. Nelson, ikaw pala yan. Anong kailangan mo? Pasensya ka na, Lian, pero may nakita kasi kaming taong naglalakad kanina sa bubungan at dito siya bumaba sa inyo, dun sa gilid ng bahay niyo, kung sa kayo madalas magugas ng plato. Tao? Anong tao? Imposible namang may tao sa bubungan, gabing-gabi na. Huwag ka namang manakot, Nelson. Hindi naman sa ganun. Suspecha lang kasi namin baka magnanakaw yun. Magnanakaw? Oo. 3 taon nang nakatira si Jiro sa itaas ng puniraryang minana ng pinsan niyang si Nelson. Sa basement, nakaabang ang mga bangkay na kailangang ayusin bago ilibing. Kasama nila si Renz na paminsan-minsan ay tumutulong, pero mas madalas ay tagapakinig lamang sa mga kwento at kababalaghan. Lian, sino ba yan? Ay gabing-gabi na. Bakit may nangiistorbo pa? Si Nelson ho, Nay. May nakita raw ho kasi siyang taong naglalakad sa bubungan. Baka daw ho magnanakaw. Magnanakaw? Bakit naman siya dito sa amin magnanakaw? Ang bobo naman ng magnanakaw na yan. Kaya nga, Nelson. Parang ang labo naman na sa amin niya napiling magnakaw. Ang mabuti pa, matulog ka na lang ulit. Baka nananaginip ka pa, kaya kung ano-anong nakikita mo, baka naman, kaluluwa yon ng isa mga naimbalsa mo mong patay. Tsaka, ayos ka lang ba? Hindi ka naman siguro nag-aadik no? Baka sininghot mo na lahat ng formalin dyan sa punerarya nyo, ha? Ang putla mo na kasi. Natutulog ka pa ba? Ay, pampihira to, istorbo. Tignan mo tong Manang Mia na to. Si Nelson na nga tong concern sa kanila. Siya pa tong nagmamal dito. Pero, multo? Multo lang kaya yun? Ano sa tingin mo, Renz? Renz, ayos ka lang ba? Huwag mo sabihin natakot ka sa sinabi ni Manang Mia. Huwag mo sabihin naniniwala ka sa multo. Parang may kakaiba kay Lian. Kay Lian? Ano naman yun? Wala. Guni-guni ko lang yata yun. Albularyo ang lolo mo, di ba? Naniniwala rin ba ang albularyo sa mga multo? Totoo ba talaga yun? Ilan taon na ako nakatira dito sa taas ng punerarya. Wala namang mga multo-multo na yan. Oh, ano, pre, Nelson, sinungitan ka lang no? Sabi naman sa'yo, hayaan mo na lang yun eh. Hindi niyo ba nakita kung saan nagpunta, Renz? Hindi na Medyo madilim ba kasi banda ron Sa papuntang pinto sa may kusina ni Manang Mia. Di ko alam kung makit lang ba siya sa bakod pagkatapos o ano. Anong meron? Bakit parang bigla ka naging interesado? Madalas kasi wala ka naman paki. Ha? Wala naman. Ay, pero hindi naman yung guni-guni. Nakita nyo rin, di ba? Bulto ng tao na may buntot. Hindi yun anino lang. Kung hindi yun magnanakaw, ano yun? Multo? May buntot ba ang mga multo? Mabuti pa matulog na ulit tayo. Baka ano lang yun, anino. O tumakas lang para makiparty. Alam nyo na, hindi pinayagan ng magulang kaya palihim na lang na tumakas. Isasara ko na itong bintana Pero pre. Mauna na lang kayo matulog. Ha? Saan ka naman pupunta? Nawala kasi antok ko Huwag ka mag-alala. Sa kusina lang ang punta ko. Bigla din kasi ako nauhaw Sige. Bakit parang bigla akong kinilabutan? Pambihira naman. Makakatulog pa ba ako nito? Pinilit na lamang ni Jiro na wag na muling isipin ang nakita at narinig nila. Kailangan niyang matulog. May bangkay pa siyang aasikasuhin kinaumagahan. Pero kinabukasan, ginising siya ng ingay mula sa banyo. Nelson, pre. Ikaw ba yan? Ayos ka lang ba? Ha? Oo. Nagsusuka ka ba ulit? Hindi. Wala to. Ayos lang ako. Sigurado ka ba? Simula na makipag-inuman ka kina Emil sa kabilang baryo ganyan ka na. Nakakabahala na pre. Baka kung ano na yan. Hindi pa naman maganda ang reputasyon ng Emil na yon. Ang daming ang kumakalat na balita tungkol sa kanya Sabi nung iba, may sa pagkaaswang daw. Yung iba naman, drug addict daw.
Nagsusuka ba ulit siya? Anong oras na ba? Lasens pa lang Ang aga pa. Ano ba talaga nangyari, pre? 3 araw ka na kasing ganyan eh. Pansin ko rin, mas tahimik ka na rin ngayon at medyo kakaiba. Ayos lang ako. Saan ka pupunta? Inom ng tubig. Nauhaw ako eh. May tubig tayo dito sa dispenser Wala na, naubos na. Ha? Kalalagay ko lang nun Jiro, Bakit? kahapon lang ako nag-refill ng tubig sa dispenser, di ba? Paano naubos na? Inubos niya lahat? Ano ba nangyayari sa kanya? Hindi ko alam, pre. Pero nakakakilabot na siya. Parang laging uhaw na uhaw. Pansin mo, lalo na tuwing umaga. Saka sa gabi rin. Siya rin nakakaubos ng tubig sa babae. Pre, hindi kaya nakadrag si Nelson? Huy, si Raulo to. Si Nelson? Di naman yata, pre. Napansin mo ba yung mata niya? Medyo namumula, di ba? Normal lang naman yun dahil bagong gising. Ikaw nga rin namumula mata mo Hindi. Iba yung pamamula ng mata niya. Hindi ko na nga lang pinansin kanina kasi magagalit na naman yun. Pansin ko rin naging mainitin na rin ang ulo niya simula nun. Kagabi rin, nakita kong saglit na pumula ang mata niya. Paranoid ka lang, pre. Tigilan mo rin kakaisip ng kung ano-ano. Ang mabuti pa, gising na rin naman tayo. Tara na kinaman ng Mia. Mag-almusal na tayo. Bukas na ba sila? Siguro. Maaga naman sila nagbubukas Bahala na nga. Nagkasundo sina Jiro at Renz na bumaba na para magtungo sa karinderya ni Manang Mia. Pagbaba nila sa sala, naabutan nila roon si Nelson nakaupo sa monoblock, nakayuko at may namumuong likidong tumulo mula sa labi niya. Nelson, ayos ka lang? Teka lang, pre. Naglalaway ka ba? Ha? Hindi. Yung tubig lang yun. Nabulunan kasi ako eh. Sigurado ka, pre? Pre, siguro dapat magpatingin ka sa doktor o kaya sa lolo ko. Albularyo yun. Sasama na kita. Hindi na pre. Ayos lang talaga ako. Pinagpapawisan ka eh. May sakit ka ba? Nilalagnat ka ba? Ayos nga lang sabi ako eh. Ang kulit. Teka, concern lang naman kami. Hayaan na lang muna natin siya. Sige, maiwan ka na muna namin. Sumunod ka na lang pag okay ka na. Tara na, Renz. Baka hindi na maganda yung gising niya dahil kagabi. Di ko talaga maintindihan yung topak ni Nelson eh. Concern lang naman ako sa kanya. Tayo. Putya pre, tingin ko talaga may ginawa yang sila Emil kay Nelson. Baka may hinalo sila sa alak o anuman. Pansin ko nga rin parang nagbago siya Medyo moody. Mahirap basahin ang mood niya. Malaman ko lang talaga kung anong pinainom nila Emil kay Nelson. Mapapatay ko talaga sila. Magkakasama na tayo mula pa pagkabata. Hindi naman ganyan ang pinsang kong yan eh. May mali talaga eh. Parang patagal ng patagal, pa-weird siya ng pa-weird. Saka kagabi, medyo nagulat ako nung bigla siyang bumaba. Hindi naman padalos-dalos na tao si Nelson Di ba kilalang adik si Emil? Hindi kaya drinag siya? Una yung gaw. Di ba may paraan para malaman kung drinag ang isang tao? Ha? Hindi ko alam. Apo ko ng albularyo, hindi ng doktor. Di ba may kumakalat na chismis tungkol kay Emil? Naswang daw ang pamilya nila. Oo, at kalat na rin na may pagka-adik yung Emil na yan. Teka nga, bakit mo natanong? Ha? Wala naman. Ang bango. Dito pa lang, amoy na amoy ko na yung masarap na luto ni Manang Mia. Ewan ko ba, pre? Pero yung mga pagkain nila Aling Mia, kakaiba. Kakaiba sa sarap. Tipong parang kumikinang pa siya sa mata ko. Lalo tuloy ako nagutom Good morning, Lian. Mukhang masarap yan Para sa amin ba yan? Morning. Oh, ano nangyari kay Jiro? Ba't parang bad trip ka ngayon, Jiro? Paano? Yung si Nelson, hindi ko magets. Ang weird niya. Simula nung makipag-inuman siya doon kila Emil, kakaiba na siya. Paanong kakaiba? Kanina kasi, Nelson! Oh, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. sumunod pala siya. Susungit-sungit pa, susunod din pala. Pahingi nga akong tubig. Tubig? Tubig? Wala ba kayong tubig sa inyo? Magandang umaga, Manang Mia. Huwag mo akong mabati-bati ng maganda umaga, Renz. At kulang ako sa tulog dahil dyan sa istorbong si Nelson na yan. Ano ba naman kasi ang trip niya? Nangatok ng gabing-gabi dahil may tao daw sa bubong namin? Totoo yun, Manang Mia.
May nakita nga ho kaming bulto ng tao sa bubong kagabi. At hindi ho kayo maniniwala. Yung nakita namin bulto ng tao, may buntot. Pagkatapos sabihin nyo ni Jiro, bigla silang napalingon sa ingay ng nabasag na baso. Nabitiwan naman ni Lian ang basong may lamang tubig na sana'y ibibigay para kay Nelson. Agad tumayo si Jiro upang tulungan si Lian. Pero bago yun, napansin niyang saglit ding natigilan si Manang Mia. Tulungan na kita. Oh, ayos ka lang ba? Nanginginig ka, Lian. Ayos lang ako. Nadula sa kamay ko yung baso. Medyo mamantika kasi. Mamantika? Oo. Pahingin ako ng tubig. Oo. Sandali lang. Ay, uhaw na uhaw lang, Nelson. Wala ba tubig sa inyo? Naubos na eh. Pero, kakaduli ba lang ng tubig kahapon Ako na dyan, Jiro. Baka masugatan ka pa. Hayaan mo na yan. Ito ng tubig mo, Nelson. Ganun ka ba talaga kauhaw? Ano ka ba naman, pre? Bakit naman basta mo na lang hinablot yung baso sa kamay ni Lian? Ni hindi ka man lang nagpasalamat? Ayos lang. Tungkol nga pala dun sa kagabi, Manang Mia. Wala ho ba talaga kayong napansin kakaiba kagabi? Nakita ko rin ho kasi. Doon sa hugasan nyo ng plato tumalon yung tao. Muling natigilan si Manang Mia at Lian. Saglit silang nagkatinginan bago agad na nag-iwas ng tingin. Para bang nag-uusap sila sa pagitan lamang ng mga mata. Napakunot ang noo ni Jiro. Ramdam niyang baka may alam ang dalawa na hindi lamang sinasabi. Pero naroon din ang isiping baka nagkamali lamang siya ng tingin. Ano bang sinasabi niyo? Napasobra na yata kayo sa pag-iembalsa mo ng patay. Kaya kung ano-anong nakikita niyo. Sana nga ho, ganun lang. Ano? May sinasabi ka, Renz? Ho? Wala ho. Order na ho kami. Kagaya pa rin ng dati. Anong meron? Bakit parang ang weird nilang lahat ngayon? Pre, Jiro, Ha? hindi ba parang may kakaiba kina Manang Mia at Lian? Napansin mo rin? Medyo kakaiba nga sila ngayon. Pero baka nagkataon lang. Huwag mo na lang pansinin. Hindi ka kakain, Nelson? Oo nga, Insan. Sumabay ka na sa amin. Busog pa ako. Matutulog na lang ulit muna ako. Di ako nakatulog na maayos kagabi. Busog? Wala namang kinain yun sige, kami na lang munang bahala sa punerarya at sa mga kailangang i-embalsa mo. Pag nandito kayo sa karinderya ko, pwede bang huwag ninyong pag-usapan ang tungkol sa patay? Nakakamalas kayo eh. Saka, nandidiri ang ibang customer namin. Sungit? Ganyan ba talaga pag menopause na? Ito na yung order nyo. Salamat. Lian, tulungan mo nga muna ako sa loob. Oho, Nay. May kakaiba talaga eh. Huwag mo na lang pansinin. Kumain ka na lang. Hindi eh. Isipin mo nakita natin yung bulto na tumalon sa gilid ng bahay nila. Pero sabi ni Manang Mia, wala raw. Tapos, di mo ba napansin yung tinginan nila ni Lian kanina? Para may usapan kahit di siya nagsasalita. Lalo na nung nabitiwan ni Lian yung baso. Eksakto sa sinabi mo yung tungkol sa buntot. Hindi ba kahina-hinala yun? Baka naman ikaw lang nag-iisip niyan. O baka nga nagkataon lang. Imposible naman yun. Matagal na natin silang kapitbahay. Ngayon lang naman nangyari ang ganito. Pero ano nga kayang nilalang na nakita natin kagabi? Kung aswang yun, anong klaseng aswang? At anong pakay niya? Napabuntong hininga na lamang si Jiro. Pati siya'y litong-lito na rin sa mga nangyayari. Gusto niya pa sana magtanong pero pinili na lamang niyang kumain ng tahimik. Pagkatapos kumain tumuloy na sila sa morgue sa basement ng bahay kung saan naroon ang mga bangkay na hindi pa naaayos. Alam mo pre, kaya takot ako sa mga basement eh. Paano? Ginagawang imbakan ng kung ano-ano. Gaya nito, imbakan ng mga patay. Malamang, punerarya kaya itong tinitirhan natin. Punerarya/bahay. O di ba? Saan ka pa? Pero pre, ilang beses na rin ako nakapasok dito sa morgue nyo. Pero kinikilabutan pa rin ako.
Paano niya nagagawa masikmura ni Nelson ng araw-araw na ganito? Sanayan lang talaga yan. Uy, pre, hindi ka ba hanapin ang lolo mo? Wala si Lolo ngayon sa bahay. Sa linggo pa raw ang balik niya. Ayaw nga pala. Ano nga uli ang sadya niya sa kabilang lungsod? May kamag-anak kasi kami ron eh. Ang sabi kay Lolo, marami raw dong misteryoso nagkakasakit na lang. Di ko namang buong detalye eh. Basta yun ang sinabi niya. Ah, ganun ba? Pabukas nga ng ilaw. Saan pre? Putik naman ang dilim dito. Saan lansa pa? Nandyan lang sa gilid, kapay mo. Wala naman eh. Ay, ito. Nakita ko na. Oh, Bakit? asan na yung bangkay dito? Baba iwan ko. Karating lang natin dito, di ba? Saan nyo ba nilagay? Dito lang, sa lamesa para sa imbalsamuhan. Sigurado ka ba? Oo, ayan pa nga yung yelo oh. Hindi pa masyadong tunaw. Pero nasa na yung bangkay? Baka nandyan sa silid imbakan ng bangkay. Hindi, nilabas ko na nga yun kagabi. Ayan pa nga yung tunaw na yelo oh. May tira pa. Pero nasa na yun? Check na lang natin ulit. Sandali pre, Bakit? tignan mo yung dugo sa sahig na nagkalat. Parang papuntang cremation chamber. Cremate na? Pero ibuburol pa daw yun ah. Sino nag-cremate? Si Nelson? Baka. 3 lang naman tayo dito ngayon eh. Kasi nagbakasyon sila Manong Kaloy. Di ba nandyan lang sa silid imbakan? Teka, check ko. Mabilis na tinungo ni Renz ang silid imbakan ng mga bangkay. Habang sinundan lamang siya ng tingin ni Jiro. Pagbukas pa lamang ng pinto, sumalubong kaagad ang amoy na matagal nang nakakulong sa loob. Malansa at tila nanunuot sa lalamunan. Halos maduwal si Renz. Si Jiro naman parang wala lamang. Sanay na. Putya. Bango. Grabe. Pre, lahat ba na nandito sa imbakan, hindi pa na-imbalsa mo? Oo, hinihintay pa kasi yung bayad ng iba. May iba dyan, ilang araw na wala pa rin sumisilip. Paano pag hindi na talaga kinuha itong mga to? Dito na lang sila hanggang mabulok? Siyempre hindi. Ano ka ba? Eh di napuno ng bangkay ang silid-imbakan. Punerarya to pre, hindi sementeryo. Yung mga hindi na kinukuha pagkalipas ng ilang linggo o minsan 1 linggo lang at hindi pa rin talaga kinuha, kinikremate na agad namin para mabawasan at maipasok yung mga bagong dating. Ah, ganun pala yun. Bakit? Gusto mo na rin bang maging embalsamador ngayon? Sira, hindi. Curious lang ako. Saka pa tayo kay Lolo pag pinagpalit ko ang pagiging future albularyo ko sa pagiging embalsamador lang. Ay, teka pre. Di ko pala alam. Anong itsura ng bangkay? May name tag naman yan sa paa. Basahin mo na lang. Manong Isko ang pangalan. Ihanda ko lang yung mga gagamitan ha. At kung sakali mang gustuhin mo nang maging kagaya ko, magsabi ka lang. Manong Isko? Manong Isko? Parang wala naman dito ah. Tabi-tabi po. Patingin lang po ng mga name tag nyo. Pre. Ay, kabayo! Pre! Nelson! Ginulat mo naman ako. Kanina ka ba dyan? Kararating lang. Oh, insan, Nelson. Nandiyan ka na pala. Nakita mo ba yung bangkay na dapat aayusan natin ngayon? Bigla na wala rito eh. Cremate ko na. Ha? Pero sabi ng pamilya, gusto daw nila munang iburol yun ah. Mukha namang hindi nila kayang bayaran eh. Pero kararating lang naman nun, insan. Kadalasan may ilang araw naman tayong palugit, di ba? Eh paano pag hinanap yung bangkay? Tsaka kailangan natin ng signed waiver bago mag-cremate, di ba? Ako nang bahala. Hawak ko naman ang file nila eh. Ako na rin ang bahala kung mangusap sa pamilya kapag hinanap. Di ba pag hindi kinuha ang bangkay, walang bayad? Hindi ba kayo lugi niyan? Sa pamilya ko naman ang punirarang to eh. Kaya problema ko na yan. Insan, Nelson. Huwag ka mag-alala, Jiro. Babayaran pa rin naman kita eh. Ikaw naman, Renz. Hindi ka naman official na trabador dito pero babayaran pa rin kita para sa pagtulong mo. Yung isang bangkay na lang ang ayusan nyo. Ngayon na yung kukunin. Pagkatapos sabihin ni Nelson ang mga salitang yun, tumalikod na siya at umalis. Naiwang nakatulala sina Jiro at Renz. Saglit silang nagkatinginan. Parehong naguguluhan. Parang biglang ibang tao na naman si Nelson. Si Nelson ba talaga yun? Hindi naman siya ganun, di ba? Oo nga eh. Parang biglang ibang tao na naman siya. Saka ano raw? Problema na raw niya yun?
Babayaran naman daw tayo? Bakit parang ang baba ng tingin niya sa ginagawa natin? Hindi lang naman ako nagtatrabaho para sa pera eh. Malaki yung utang na loob ko sa pamilya nila. At pinsan ko siya. Pamilya kami. Pero bakit ganun? Nakakasama ng loob. Dahil ba pinsan lang ako? Huwag mo na lang dibdibin, pre. Baka wala lang talaga siya sa hulog ngayon. Kanina lang para siyang may sakit na balisa. Tapos ngayon parang ibang tao na siya. Mas malamig pa siya sa mga bangkay na nandito eh. Pre, hindi kaya... Hindi kaya ano? Hindi ko pa alam eh. Pero may kutob ako. Masama. Alam mo, Renz, minsan iniisip ko kung masyado ka lang bang naapektuhan sa pagiging apo ng albularyo o ano. At least yung kutob ko madalas tama. Pero ano? Alam mo, pre, baka nga tama ka. Baka nga may pinainom mo hinalo sa inumin ni Nelson sina Emil. Pero hindi ko na kasi maalis sa isip ko eh. Yung aura niya, parang hindi lang nasing uhay. Parang ibang tao na talaga. Hindi naman siguro siya nayanggaw, di ba? Ano bang sign ng nakadrugs? Ewan ko, pre. Pero sabi ng iba, pag nakadrugs, parang lutang. Minsan matamlay, minsan naman sobrang hyper. Madalas din paranoid o mainitin ng ulo. Bakit? Iniisip mo rin ba na baka nga nakadrugs siya? Posible. Kasi tugma yung mga senyales eh. Pero kasi, posible ring nayanggaw siya. Pero duda ko na baka nayanggaw si Nelson. Nayanggaw? Ano yun? Yung hinawaan ng pagkaaswang. Ha? Hindi pa siya aswang talaga. Pero unti-unti na. Pwedeng dahil sa laway, dugo, o kahit anong likidong galing sa aswang. Minsan nga raw kahit sa pagkain lang eh. Tapos, mapapansin mo na lang, parang hindi na siya yung dati. Iba na kumilos. Iba na tumingin. Parang may nakitira ng ibang nilalang sa loob niya. Ano ka ba, Renz? Baka naman napaparanoid ka na. Kanina ako ang panay sabing paranoid ka lang. Ngayon baliktad na. Ako nang sinasabihan mo. Ang imposible naman kasi, pre. Aswang? 2015 na, pre. Baka may dinaramdam lang talaga si Nelson. Mas posible pang ang nadrag siya kesa na aswang. Saglit na natigilan si Jiro nang maalala ang pagpula ng mata ni Nelson na ang madalas nitong pagsusuka tuwing umaga. Ang matinding pagkauhaw nito sa tubig. At higit sa lahat, ang nakapagtatakang hindi pagbaba ng timbang nito sa kabila ng kawalang gana sa pagkain. Marin siyang napailing. Huwag na nga natin siya pag-usapan. Tulungan mo na ako ilabas yung isang bangkay na kailangang ayusan. Ay, mabuti pa nga. Alin ba rito? Ito. Oo, ito yun. Pakuha ng stretcher. Dito ka. Ako dyan sa kabila. Bibila ako 3 ha. Sabay natin siyang buhatin. Sige. Okay. 1, 2, 3. Teka sandali. Ayan, okay na. Baka ikaw na mag-isa, pre. Kaya mo to? Hindi. Madalas si Nelson o si Manong Kaloy yung katulong ko. Pag wala talaga, itong stretcher lang na to ang katulong ko. Kaya mo na ba mag-makeup ngayon ng patay? Ikaw na lang. Baka mamaya, imbis na magmukha siyang payapa, multin pa ako niya sa sama ng loob eh. Oo. Naalala mo yung minake-upan mo dati? Putik, pinagkatiwala ko pa yun sa'yo. Kala ko naman marunong ka. Muntik pa tayong masumpa ng pamilya dahil nagmukhang clown yung patay. Oo nga, naalala ko yun. Sige na, punasan muna natin siya ng tubig na may antiseptic para siguradong malinis at hindi mangamoy. Sige, ako na dito sa braso niya. Sa buong proseso ng pag-aayos, tahimik lamang sila. Wala nang nagtangkang magsalita. Maya-maya'y dumating si Nelson kasamang kukuha ng bangkay. Bagamat seryoso pa rin ang mukha niya, mas maliwalas na ito kaysa kanina. Kahit papano, bahagyang lumuwag ang dibdib ni Jiro. Tapos na ba yan? Nandiyan ang sasakyan ng kukuha. Hindi ba tayo maghahatid nito? Hindi na raw. Sila lang daw ang kukuha. May sasakay na raw yung pamangkin nung namatay. Sige. Teka, sandali na lang. Final touch na lang. Yan. Okay na. Nelson, pwede bang patulong kami? Sige. Manong, baka pwedeng patulong na lang ho kami. Medyo mabigat kasi yung kabaong eh. Hindi naman natin pwedeng idaan dito sa hagdan yung stretcher. Ayos lang ho ba? Pasensya na ho kayo ha.
Siya ba yung pamangkin ng namatay? Hindi, siya yung driver nila. Ah, sige. Diyan ho kayo sa kabila ni Nelson. Dapat talaga, no? Meron na kayong elevator o kahit yung elevator pang kabaong lang para mabilis maiakit sa taas. Wala pang budget eh. Business naman to pero minsan parang charitable work na lang. Bibilang akong 3 ah. Sabay natin buhatin. Copy that, sir. 1, 2, 3. Ay, madalas kasing walang nagke-claim ng mga banggay. Siguro, di na kaya ng budget, kaya pinabayaan na lang. Kulang tuloy tayo sa budget para maparenovate tong punerarya. Ay, hindi ko rin sila masisisi. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon eh. Natawa ka, pre. Nelson. Wala. At least ngayon hindi na sila masasayang. Ha? Sabi ko, hawak mo mabuti yung kabaong. Baka mahulog tayo rito sa hagdanan. Oo, sige. Hindi masasayang? Tama ba yung narinig ko? Pinagtulungan nilang buhatin ang kabaong palabas ng punerarya. Pagkalabas pa lamang nila, ay agad silang sinalubong ng mapanuring tingin ng mga taong kumakain sa karinderya. Kabilang na rito si Manang Mia na nakapamayawang at tahimik lamang na nakamasid. Pasabi na lang sa boss mo, salamat sa pagtitiwala sa punerarya namin. Pasabi rin, nakikiramay kami. Oo, pasabi. Condolence. Pasabi rin na kapag may namatay uli sa pamilya, pwedeng-pwede nyo siya sa aming pagkatiwala ulit. Ibang klase ka rin talaga, Jiro. Abay, sayang ang pagkakataon. Para naman laging may kita ang punerarya. Condolence ho ulit. Ay, buwisi talaga. Wala na naman akong customer dahil sa inyo. Puro patay lang ang bumibisita rito. Yung mga buhay nagsisilayasan na. Ayan na naman ang maldita. Masungit na Manang Mia. Manang Mia naman, wag ho kayong mag-alala. Ipagdasal nyo na sa susunod, dito na sa amin ipaburol yung labi para naman tiba-tiba uli tayo. Tigilan mo na nga ako, Jiro. Akala mo ba nakakatawa yon? Kunwari pa ho kayo. Di ba ho? Tuwing may lamay dito, sa karindera nyo naman ho halos kumakain lahat eh. Minsan nga, kayo pa ang kinukuha para sa catering eh. Masungit lang yan si Manang Mia kasi wala nang nagpapaburol dito sa atin. Pero wag ho kayong mag-alala. Kami pa rin ang number 1 customer nyo, Manang. Dito huli kami magtatangalian. Maliligo lang ako kasi kaamoy ko na yung patay. Bago kayo kumain dito, bayaran nyo muna utang nyo. Aba, humahaba ng listahan ninyo ah. Hindi ba kayo binabayaran niyang si Nelson? Hoy, Nelson! Tulala ka! May asikasuhin pa pala ako. Mayuhin ko muna kayo. Pansin kong kanina pa wala sa sarili si Nelson. Tama kayang hinala ko? Ayos lang yun. Ako ba, Lian, di mo tatanungin kung ayos lang? Grabe, nanakit yung likod ko para lang magmukhang buhay yung patay. Baka pwede namang... Aray! Lian, yung mga hugasan doon, hugasan mo na. Oho, Nay. Grabe makabatok to si Manang Mia. Ano bang nangyari doon kay Nelson? Ha? Jiro, dahil ba to doon sa nakita nyo kagabi? Hindi ko rin alam kung ano nangyayari kay Nelson eh. Basta ang weird niya lately. Grabe, sobrang lakas niyang uminom ng tubig. Siya nga lang nakakaubos ng tubig namin eh. Para siyang uhaw na uhaw. Madalas din siyang magsuka tuwing umaga. Minsan din sa gabi. Tapos, atin-atin lang to, Manang Mia. Kaninang umaga, parang naglalaway siya. Naglalaway? Oo. Matinding pagkauhaw sa tubig. Walang ganang kumain. Nagsusuka at naglalaway. Ha? Posible nga talaga kayang... Jiro? Uwi lang muna ako, pre. May check lang ako. Babalik din kagad ako. I-check? Ano naman yun? Basta, dito ako matutulog mamaya. Babalik din kagad ako. Ha? O sige, balik ka kagad ha. Ayokong maiwan kasama si Nelson. May sasabihin ka ba, Lian? Lian, tulungan mo na ako dito. Pero, Nay... Lian, ano ba? Nakalimutan mo na ba ang kasunduan natin? Mamaya na lang, Jiro. Ano ba kasi yun? Mabilis na hinila ni Manang Mia si Lian na parang pinapagalitan na. Napakibit balikan na lamang si Jiro bago pumasok at naligo. Pagkatapos maligo,
napansin niyang wala pa rin si Renz. Sinubukan niyang hanapin si Nelson pero hindi rin niya ito natagpuan. Kaya mag-isa na lamang siyang tumuloy sa karinderya ni Manang Mia para mananghalian. Saan naman kaya nagpunta yun? Manang Mia, nakita niyo ho ba si Nelson? Hindi. Di ba kayo itong magkasama sa isang bahay? Nakita ko siyang lumabas kanina pero saglit lang rin. Tapos pumasok na agad. Ganun ba? Ay, simula kasi nun nakipag-inuman siya kina Emel doon sa kabilang baryo. Ganyan na siya. Emel? Si Emel yung nakainuman niya? Oo, Manang Mia. Si Emel ho, yung anak ng kilalang matador doon sa kabilang baryo. Si Emil? Bakit? Kilala niyo ho ba si Emel? Sila ho ba yung supplier niyo? Kaya pala ang sarap ng mga putahe niyo, Manang Mia eh. Yung karne kasi nila parang laging fresh. Alam mo yung tipong parang laging bagong katay? Hindi. Ha? Ito ng pagkain mo. Kumain ka na at huwag nang maraming tanong. Anong problema nun? Lian, may sasabihin ka sana sa akin kanina, di ba? Ano ba yun? Jiro, kung pwede sana, sabihan niyo si Nelson na umiwas kay Emil. Ha? Kasi, concern lang naman ako. Alam mo naman, di ba? Kalat naman sa lahat na hindi maganda ang impluwensya ni Emil na yun. Oo naman. Pinagsabihan ko na nga yung si Nelson eh. Yun lang ba ang sasabihin mo? Kasi, Jiro, Ayos lang. Kung papagalitan ka ni Manang Mia, huwag mo na lang sabihin. hindi. Sandali, may kukunin lang ako. Ha? Saglit na pumasok si Lian sa loob. Pagbalik niya, may bitbit na siyang kung anong nakabalot sa dahon ng saging at nakasupot sa maliit na plastik. Palihim siyang lumingon kay Manang Mia at nang makitang abala ito sa ibang customer, mabilis niya itong iniabot kay Jiro. Huwag kang maingay. Heto, kunin mo agad. Teka, ano ba ito? Isa yung itim na biko. Ipakain mo kay Nelson. Makakatulong yan sa kanya. Matutulungan? Sa ano? Basta, sige na, itago mo na yan bago ka pa makita ni nanay. Ibigay mo yan sa kanya, ha? Ha? Biko na itim? Para saan naman kaya ito? Masarap kaya ito? Bakit ganito amoy? Parang amoy panis. Pero hindi rin panis. Matikman nga mamaya. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Jiro kina Lian. Pagkapasok pa lamang niya sa bulwagan ng punerarya, may bumalot ng bigat sa dibdib niya. Isang pakiramdam na bihira niyang maramdaman kahit pa araw-araw siya nakatira sa tabi ng mga patay. Anong amoy yun? Ang baho. May sunog na karne. Parang galing sa basement. May tao ba dyan? Huh? Bakit naman kasi parang ang dilim dito ngayon? Huh? Dugo ba to? Bakit may mga nagkalat na dugo sa sahig? Naglinis na ako dito kanina. Imposibleng... Huh? Sino nandyan? Ano yun? Parang may dumaan. Guni-guni ko lang ba? Bakit kasi ang dilim dito at tanging yung overhead bulb lang ang bukas? Pucha. Pre? Nelson? Ikaw ba yan? Huwag mo naman akong takutin. Nelson? Huh? Kumalma ka lang, ako lang to. Nelson, buisit ka. Ikaw lang pala. Bakit kasi hindi mo binuksan lahat ng ilaw? Nandito lang naman yung switch, oh. Wag. Yan! O di mas maliwanag! Nelson, bakit ang dami mong dugo? Tsaka amoy patay ka! Ano nangyari? Wala to. Nag-cremate kasi ako ng mga labi na matagal lang nasa imbakan. Putya naman oh. Meron naman tayong gloves at apron na. Bakit hindi ka gumamit dun? At tsaka, anong ginawa mo? Bakit pati mukha mo may dugo-dugo? Wala to. Natalsikan lang. Natalsikan? Bakit naman kasi hindi ka nagpatulong sa akin? Ayos ka lang ba? Parang balisa ka. Panay rin ang kurap mo. May something ba sa mata mo? Napuwing ka ba? Ayos lang ako.
Kung wala ka nang gagawin dito, umakit ka na. Maglilinis ba ako ng mga kalat ko? Nahanap kita kanina eh. Yayaan sana kitang kumain. Hindi pa ako gutom. Pero hindi ka pa kumakain simula kaninang umaga. Oo nga pala. Ay, ano ba yan? Naiiwan ko yung biko na pinabibigay ni Lian doon sa karinderya. Teka, sandali. Balikan ko lang. Mabilis na tumakbo si Jiro pabalik sa karinderya para kunin ang bikong naiwan niya. Pagdating niya roon naroon pa sa upuan ng supot. Halatang hindi pa naisasali noon itatapon. Akmang kukunin na ito ni Manang Mia, kaya mabilis siyang lumapit at inunahan ito. Sa akin ho yan. Naiiwan ko lang. Sabi ni Lian, huwag daw ipakita sa nanay niya. Ano ba yan? Wala ho. Sige ho, uwi na ho ako. Muntik na yun. Ano ba kasi itong itim na biko na to? Ew, ang lagkit. Parang panis talaga. Ano ba naman to, Lian? Magbibigay lang ng pagkain kay Nelson. Panis naman yata. Pero baka naman talaga ganito lang to. Tikman ko kaya? Konti lang. Pwe! Pangit ng lasa, Kadiri! Ano ba naman yan? Bahala na nga si Nelson. Para sa kanya naman talaga to eh. Insan? Ito na yung biko na pinabibigay ni Lian, no? Kainin mo raw yan, sabi niya. Kaso, parang panis na. Ilagay mo lang dyan. May ginagawa pa ako eh. May nilagay ka ba sa mukha mo? Ha? Para kasing nagliliwanag yung mukha mo eh. Dahil ba sa ilaw? Pero kanina maputla ka. Tapos puro dugo. Tapos ngayon? Baka dahil lang sa ilaw. Sige na, umalis ka na. May ginagawa pa ako eh. Mabilis na umiwas ng tingin si Nelson at ipinagpatuloy ang paglilinis ng mga nagkalat na dugo sa sahig. Kinagabihan madilim na pero hindi pa rin bumabalik si Renz. Nagugutom na ako. Sabi ni Ren, saglit lang siya. Ba't hindi pa siya bumabalik? Si Nelson naman, wala na yata balak lumabas sa basement. Bahala sila, kakain na muna ako. Sarado sila Manang Mia. Ang aga naman yata nila magsara. Jiro! Pre, kala ko di ka na babalik eh. Kasi, hinanap ko pa tong libro ni Lolo. Bakit? Ano ba yan? Itong librong to, dito nakalagay lahat ng kaalaman ni Lolo. Nakasaad din dito ang iba't ibang uri ng mga aswang. Alam mo ba, ilang daan taon na itong iniingatan ng pamilya namin. Hinanap ko yung nakita natin kagabi dito sa libro. At ano? Ito yun, di ba? Patingin nga. Ikugan, uri ng aswang na may buntot. Galing daw sa salitang ikog. Ibig sabihin buntot. Madalas tinatago, pero hindi laging nawawala. Sabi rito, kahit maganyong tao, may mga sandaling hindi nila natatakpan ng buntot nila, lalo na kapag gutom na sila o kapag naiinitan. Sabi pa rito, madalas may buntot ang kanyang anino kahit wala ito sa katawan. Ito, sinasabi rin dyan na madalas silang makitang naglalakad sa bubungan tuwing gabi. Tapos ito, tignan mo yung drawing, di ba? Yan yung nakita natin kagabi. Pucha, oo nga. At alam mo ba, pre, kaya rin ako natagalan kanina kasi minadaanan pa ako habang pauwi. Nagkakagulo yung mga tindero ng manok sa palengke. May nagnakaw daw ng mga alaga nila. Tapos alam mo yung ilog malapit sa bundok? Yung madalas tambayan ng mga bata? Oo, doon nakita yung mga patay na manok. Ano yun? Narinig mo yun? Ha? Oo, parang galing sa likod ng bahay ni Manang Mia. Hoy, saan ka pupunta? Titignan ko lang. Ngayong alam na natin na posibleng asawang ngayon, dapat maging maingat at mapagmatsyag na tayo sa... O bakit? Shh! Ano ba yun? Parang nakita ko si Nelson. Ha? Ayun siya. Tara, sundan natin. Akala ko nasa basement pa rin siya. Saan naman kaya siya pupunta? Paano yung narinig nating kalabog? Hindi ba natin sisilipin? Mas importante si Nelson, pre. Baka kung ano na naman ang gawin nun. Palihim nilang sinundan si Nelson na para bang wala sa sarili habang naglalakad. Dahil
Tahimik lamang ito. Diretso ang tingin, hindi lumilingon. Maya-maya'y lumiko ito sa isang makitin na eskinita. At mula roon ay tumawid sa madamong daan patungong malawak na tubuhan sa medyo liblib na bahagi, malayo sa mga kabahayan. Saan ba pupunta yung si Nelson? Anong ginagawa natin dito sa tubuhan? Hindi ko alam, pre. Sundan na lang natin. Para siyang wala sa sarili. Parang na-hypnotize. Teka pre, Bakit? Ano na naman? masama ang kutob ko rito. Naalala mo yung sinabi ko na baka nayanggaw si Nelson? Oo. Paano kung totoo yun? Paano kung tama yung kutob ko? Di mas kailangan natin siyang bantayan. Pero pre, ang mga taong nasa ilalim ng impluensya ng aswang walang kontrol sa sarili. Paano kung bigla tayong sugurin ni Nelson? Wala tayong dalang kahit anong panlaban. Tapos paano kung... Shh! Aray! Ba't kuminto? Sino yun? Ha? Alin? Sino? Patingin. Oh, si Manang Mia ba yan? Bakit? Bakit sila magkasama? Wala akong marinig. Teka, anong gagawin mo? Lalapit lang ako ng konti. Wala rin akong marinig. Wag na! Delikado! Kung tamang hinala ko na isa ring aswang si Manang Mia, mas malalagi tayo sa panganib pag nagkataon. Malakas ang pakiramdam at pangamoy ng mga aswang, Jiro. Makinig ka sa akin! Apo ko ng isang albularyo! Sige, pero wala man lang ba tayong gagawin? Paano kung hindi pala aswang si Manang Mia, tapos bigla siyang atakihin ni Nelson? Oh, paano kung hindi naman talaga nayanggaw si Nelson at... Shh! Masyado ka naman paranoid. Mag-observe lang muna tayo. Natatakpan ng ulap ang buwan, kaya hindi natin sila ganong maaninag. Wala ba talagang paraan para makalapit tayo nang hindi tayo nakikita o nahahalata? Shh! Walang nagawa sina Jiro at Renz kundi manood at mag-obserba mula sa malayo. May iniebot si Manang Mia kay Nelson, pero sinangga lamang ito ng binata. May ibinulong si Manang Mia bago tuluyang tumalikod. Sakto namang nahawi ang ulap, dahilan para lumitaw ang buwan at masikatan sila ni Manang Mia. Jiro, Bakit? tignan mo yung anino ni Manang Mia. Ha? Oo nga, wala siyang buntot. Pero bakit yung anino niya may buntot? Isa nga siyang ikugan. Yung anino ni Nelson, wala namang buntot. Bakit ganun, Renz? Hindi ko rin alam. Jiro, takbo na. Ha? Si Nelson, kulay pulang mata. Tumutulong lawit nakatingin sa atin. Takbo na pre! Pucha! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ang kulit mo kasi. Mabilis na kumaripas ng takbo sina Jiro at Renz. Halos mapatid pa sila sa mga tubong na dadaanan. May ilang galos na rin sila mula sa matutulis na dahon. Habang tumatakbo, panay naman ang paalala ni Renz na wag nang lumingon pa. Dito tayo, bilis! Punyeta, yung puso ko. Ano bang problema nun? Hindi ba niya tayo nakilala? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Walang kontrol sa sarili ang mga tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng aswang. Di ba? Bakit kanina umaga okay naman siya? Ano ko ba, pre? Ang mga taong nayanggaw, tao pa rin naman sila. Pero tuwing sasapit ng dilim, doon pa lang sila nag-iiba. Lalo na kapag gutom sila. Pasensya na. Hindi naman kasi ako albularyo. Kaya anong alam ko? Buisit. Sa tingin ko bagong yanggaw pa lang si Nelson. Kaya nung mga nakarang araw, lalo na kaninang umaga, yung mga sintomas na pinapakita niya kaduda-duda na. Pero hindi pa rin halata at kontrolado pa rin niya ang sarili niya. Pero ngayon, meron ng malakas na presensya. Si Manang Mia? Hindi tayo dapat makampante. Kailangan natin masiguro. Hindi pa ba sapat yung nakita natin? Hindi pa. Babalik ako sa bahay. Kukuha ko ng mga gamit na pwedeng pamprotekta sa atin at makakapagpatunay na totoo ngang nakita natin. Ano? Teka lang, iiwan mo ko. Pagkatapos natin makitang ganun si Nelson, gusto mong matulog ako sa punerarya kasama siya? Pre naman! Bangkay kaya ko pa pero aswang, ayaw ko, ayaw.
Sama na lang ako sa iyo. Hindi pwede, pre. Hindi tayo nakita ni Manang Mia kanina. Kaya maghihinala yun pag walang isa sa atin dun. Isa pa, sigurado ko na wala rin maalala kinabukasan si Nelson. Kaya magtataka rin yun kung bakit wala ka. Eh di umuwi agad tayo bago magliwanag. Hindi ko kayang umuwi dun ngayon. Shh! Bakit? Nandito ba siya ulit? Mga tanod lang pala. Tayo na. Saan? May pagpipilian pa ba tayo? Ayaw mo naman magpaiwan. Sa punerarya na lang muna tayo. Siguro nga mas tamang magpanggap na lang muna tayong walang alam. Mabilis din kasi nalang mahalata kung may dala tayong mga pangontra. Paano kung atakihin ulit tayo? Sa palagay ko naman hindi. Basta magpanggap na lang muna tayong walang alam at wala tayong nakita. Tayo na. Pareho mang takot at hindi sigurado sa gagawin, bumalik pa rin sila sa punerarya. Pagdating nila roon, unang bumungod sa kanila si Nelson. Normal ang itsura nito. Pero ramdam na ramdam pa rin ang mabigat na presensya niya. Nelson, nandiyan ka pala. Kumusta? Sa kayo nang galing? Oo nga. Saan tayo galing? Ha? Kumain. Yung tiyan mo, pre, kumukulo. Ano ba naman yan? Bad timing. Kakain sana. Kaso wala kami nahanap eh. Ang aga-aga kasi nagsara ni Manang Mia. Oo nga. Ikaw ba, pre? Kumain ka na ba? Busog ako. Inintay ko lang talaga kayo. Akit tao sa taas. Hinintay? Bakit? Saka ano daw, busog? Kaninang umaga pa yun walang kain pero busog siya. Baka dapat tumakbo na tayo. Aray! Uy, tumigil ka nga. Sa tiyan mo. Patahimikin mo nga yan. Gutom na talaga ako eh. Oh, bakit? Ano yun? Parang may narinig uli akong kaluskos. Pero baka guni-guni ko lang yun. Ano yung nasa lamesa? Ha? Kunot noong sinundan ng tingin ni Jiro si Renz. Naglakad ito papasok sa kusina at dumiretso sa lamesa kung saan nakapatong ang itim na bikong bigay ni Liana para kay Nelson. Ganon pa rin ang itsura nito at hindi man lamang nabawasan. Teka, yan yung biko na binigay ni Lian kanina para kay Nelson. Hindi niya kinain. Sa bagay, mukhang panis na rin yan eh. Bigay ito ni Lian? Oo, ang weird nga eh. Bikong itim daw yan. Pero hindi naman yan mukhang biko eh. Mas mukha na siyang ulin sa sobrang itim. Parang nakakita na ako ng ganito dati. Ha? Oo nga pala. Kung aswang nga si Manang Mia, ibig sabihin, aswang din si Lian? Alam mo, bigla ako tuloy na alala. Narinig ko lang sabi nila 40 years old na raw si Lian. Pero kung totoo ngang aswang sila, hindi na nakapagtataka kung bakit mukha pa rin siyang 20 years old. Jiro, Oh, tignan mo to. Sabi dito sa libro, wala daw malinaw na paliwanag kung ano talaga ang bikong itim o kung para saan talaga to. Pero ayon dito, madalas daw tumatagpuan sa mga masukal na kagubatan. Ginagamit daw to ng mga diwata para manlinlang ng mga taong naliligaw o ng mga nagtatanggang gambalain sila. diwata? Ibig sabihin, kung meron yan si Lian, isa siyang diwata? Baka. Teka. Naguguluhan ako eh. Kung aswang si Manang Mia tapos si Lian diwata, pwede ba yun? Mag-ina sila, di ba? Isa lang naman ang paraan para masagot natin yan eh. Ano? Kailangan kong madala dito yung langis ni Lolo. Yung tinatawag niyang banas na langis. Kaya nitong tukuyin ang tunay na katauhan ng isang nilalang. Mapaswang, engkanto, duwende, kapre o kahit na ano pa. Banas na langis? Hindi ba banal yun? Hindi, iba pa yun. Banas talaga ang pangalan ng langis. Banas na langis. Tinawag siyang banas kasi literal na nababanas ang mga nilalang kapag napapahiran o nalalapatan ito. Tipo bang parang hindi mapakali, nainitan o nagkakanda bulol-bulol sa sarili kahit wala naman dahilan. Parang ang labo naman nun, pre. May initan lang? Paano kung mainitan lang talaga? Sabi sa akin ni Lolo, kapag naipahid daw yun sa balat ng isang tao, saglit itong ipapakita ang tunay niyang anyo. As in sobrang bilis lang. Kaya kailangang alerto ka. Parang ang delikado naman yan. Wala na ba ibang paraan? Meron pa. Ano? Kapag tumingin ka raw ng diretso sa mata ng isang aswang, baliktad daw ang reflection mo dun. Ha? Tignan mo,
tumingin ka sa mata ko. Ano nakikita mo? Sarili ko. Normal, di ba? Na parang nakatingin ka lang sa salamin? Oo. Pero, kung aswang daw ang kaharap mo, para kang nagsasalamin sa kutsara. Baliktad ang reflection mo. So, para malaman kung aswang nga si Manang Mia at si Nelson, titingnan lang natin sila sa mata. Tama. Pero malabo yun. Hindi sila nakikipag-eye contact eh. Madalas lang silang nakayuko at parang abala sa ginagawa. Tumitingin lang sila ng diretso kapag malayo ka. Pero kapag malapit ka na, pansin ko, madalas lang sila nakayuko. Yun na nga. Yun ang sign ng... Hindi ba kayo matutulog? Nelson, nandiyan ka pala. Matutulog na rin kami. Di ba, pre? Oo. Mabilis na itinago ni Renz ang librong hawak niya sa likod. Si Jiro naman ay kaagad na tumayo at palihim na sumenyas kay Renz na sabay na silang umakyat para matulog. Kinabukasan na, madilim pa lamang ay nagpaalam na kaagad si Renz na aalis. Hindi pumayag si Jiro na maiwan, kaya sumama na rin siya kay Renz. Nelson, gising ka na pala. May bibilin lang kami ni Renz. Babalik din kami kagad. Oo, sasamahan ko lang siya. Tara na, bilisan mo. Mukha naman siyang walang naaalala. Mabuti kung ganun. Halika na, bilis. Paglabas nila ng punerarya, agad nilang naramdaman ang malamig at kakaibang ihip ng hangin. Napatingin si Jiro kay Manang Mia at gulat siyang makitang nakatitig ito sa kanya. Hindi na ito yung karaniwang mataray na aura. Ngayon, seryoso at matalim ang tingin. Sapat para tumindig ang balahibo ni Jiro. Anong klaseng tingin yun? Magandang umaga. Mag-aalmusal ba kayo? Yung usal ba ulit? Hindi. Lian, napansin ko lang. Wala ka palang guhit sa pagitan ng ilong at labi mo, no? Ha? Ano ba sinasabi mo dyan? Galing. Para kang si Mona Lisa. Pasensya ka na, Lian. Mauna na kami. Tara na. Ano ba yun? Ano bang trip yun? Hindi nga sa tao, pre. Ano? Paano mo naman nasabi yun? Bakit nga ba ngayon ko lang napansin yun? Ang alin ba, pre? Ang sabi ni Lolo, ang mga nilalang na galing sa kabilang mundo, mga engkanto, lalo na yung mga diwata, madalas wala silang guhit sa pagitan ng ilong at labi. Wala silang philtrum. Kasi hindi sila nilikha gaya natin. Hindi sila tao. Pero kailangan pa rin natin makasiguro na tamang hinala ko. Tara, bilisan na natin. Wala nang sinayang na oras sina Jiro at Renz. Agad silang nagtungo sa bahay ni Renz para kunin ang bagay na kailangan nila. Saka mabilis na bumalik sa punerarya bago pa makahalata at magduda sina Nelson. Pre, hindi ba nila mahahalata to? Hindi yan. Kaya nga bumili tayo ng bawang eh. Di ba? Para kunwari mag-aadobo lang tayo nitong baboy na binili natin. Pero dahil anong oras na rin, sa karinderya na lang tayo kakain. Pagkaabot nila ng order, doon natin sasadyaing hawakan ng kamay nila. Pero siyempre, bago yun, maglalagay muna tayo ng langis sa mga palad natin. Sige, bahala na. Pero teka pre, gumagamit naman sila ng bawang, di ba? Yung mga pagkain nila, kumpleto sa rekado. So, paano natin masisiguro na tatalab pa rin tong bawang? Kung totoo nga ang hinala natin, hindi malabong ginamitan lang nila ng salamangka mga pagkain o ang mismong rekado nito. Pero ilang taon na rin tayong kumakain sa karinderya nila eh. Kaya sa tingin ko, hindi pangyayanggaw ang motibo nila. Pero ano kaya? Pre, malapit na tayo. O sige, ito na. Maglagay na tayo. Uy, konti lang ha. Para hindi tumulat, hindi halata. Tatalab naman yan kahit konti lang eh. Ang mahalaga, lumapat sa balat nila. Ayan, okay na. Wala nang atrasan to. Sige, tara na. Ay, nakakapagod. Manang Mia, pa-order nga ho kami yung lagi ho naming ino-order. Lian! Bawang ba yan? Magluluto kayo? Oo. Balak ho kasi namin mag-adobo eh. Kaso gutom na rin ho kami. Kaya dito na muna kami kakain. Pre, palagay nga muna ako rin sa sulok.
Ha? Oo. Saka pahingi na rin ho ng sabaw, Manang Mia. Salamat ho. Lian, yung usual daw nila. Ito na. Ang bilis ah. Salamat, Lian. Ngayon na. Bago pa man tuluyang mailapag ni Lian ang plato sa lamesa, sinalubong na kaagad ito ni Renz. Dahilan para mahawakan niya ang kamay ni Lian. Agad na nagbawi ng kamay si Lian na parang napaso. Tumilapon ang plato at halos matulala na lang sila Jiro at Renz nang biglang magbago ang itsura ni Lian. Sorry. Ano ba yan, Lian? Hindi ka nag-iingat. Ang bilis. Pero nakita mo, di ba? Oo, ang bilis. Pero nakita ko, wala namang halos nagbago pero yung tenga niya, matulis. Yung mata niya, kulay puti. Ganun ba talaga ang itsura ng isang diwata? Sabi ni Lolo, wala naman daw halos pinagkaibang diwata sa tao. Ang kaiban lang, makapangyarihan sila. Si Manang Mia kaya? Ano kaya ang totoong mukha niya? Palihim na sinulya pa ni Jiro si Manang Mia. Pagharap nito, bitbit ang mangkok ng sabaw. Sinubukan niya makipag-eye contact. Pero sa baba lamang nakatingin ang matanda. Bago pa niya mailapag ang sabaw, sinalubong na ito ni Jiro. Pero imbis na mahawakan ang kamay ni Manang Mia, natapon ang sabaw sa kamay niya. Shit! Ang init! Ang init! Tubig! Teka lang, ito. Ay, shit! Ano ba kasing ginagawa mo? Kita mo nang ilalapag ko pa lang yung mangkok ng sabaw, inabot mo pa. Ay, buisit! Ang init! Ang apti! Ha? Ano yun? Parang galing sa puneraryang ingay, pre. Si Nelson! Napaso ka. Hindi ho. Ayos lang ako. Hindi na masakit. Umupo ka. Gagamutin natin yung paso mo. Tara na, pre. Wala na tayong oras para sa paso mo. Baka kung ano nangyayari kay Nelson. Manang Mia? Halos lumuwa sa gulat ang mata ni Jiro nang hawakan niya ang braso ni Manang Mia gamit ang kamay na may langis. Para sana alisin ang kamay nitong nakadakma sa paso niya. Sa isang kisap mata, bigla na lang nagbago ang itsura nito. Nagmukha itong isang malademonyong itsura. Hindi ka na pwedeng umalis. Nakita mo na, hindi ba? Manang Mia, bakit hindi ako makagalaw? Ano nangyayari? Renz! Nay! Ako na ho ang maglilinis ng natapon. Doon na ho kayo ulit sa kusina. Ako na ho rito. Ano bang ginagawa mo, Lian? Wala ho ito sa kasunduan natin. Wala kang karapatang suwayin ako. Magpapasalamat rin ho kayo sa akin dahil dito. Tandaan nyo, hindi ho kayo pwedeng mabunyag sa iba. Nay. Maswerte ka sa ngayon, Jiro. Muntik na yun. Jiro, ano ba nangyayari sa'yo? Tulala ka, pre. Ha? Umalis na kayo. Oo. Naguguluhan man si Jiro, nagpatianod na lamang siya nang hilahin siya ni Renz papasok sa punerarya. Hindi niya may paliwanag, ngunit pakiramdam niya ay saglit siyang napasok sa isang ilusyon gawa ni Manang Mia kung saan nakita niya ang tunay nitong anyo. Hoy, pre, tulala ka. Sabi ko, doon ko sa basement narinig ang ingay. Baka kako si Nelson yun. Ha? Ha? Yan lang ba kaya mong sabihin? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo ba nakita yung kanina? Anong kanina? Yung biglang pag-iba ng anyo ni Manang Mia nang mahawakan ko ang kamay niya. Parang 1 segundo lang yun pero totoo yung nakita ko. Hindi ako namalikmata. Nahawakan mo ba? Nakatulala ka lang naman doon kanina. Hindi, pre. Siya yung nasa bubong. Yung may buntot. Siya yun. Nakita ko mismo. Nahawakan ko yung kamay niya. Si Nelson. Naniniwala ako sa'yo, pre, pero kailangan muna natin puntahan si Nelson. Kaibigan pa rin natin siya. At pinsan mo, pre. Oo. Shh. Nelson? Nelson, pre? Nandiyan ka ba sa ibaba? May kaluskus ulit.
Alam ko kung saan galing yung kaluskos na yon. Ha? Saan? Sa imbakan. Tara, bilis! Mabilis na nagtungo sina Jiro at Renz sa basement kung saan naroon ang imbakan ng mga bangkay. Pagdating nila roon, nakapatay ang lahat ng ilaw, maliban sa isa. Bukas ang pinto ng imbakan at mula rito nagmumula ang mahinang liwanag. Dahan-dahan silang lumapit. Hindi na nag-abala pang buksan ang mga ilaw. Ang baho. Tsaka, bakit ang daming langaw? Dumoble pa ang amoy ng langsa ngayon. Shh! Naririnig mo yon? Oo, parang kumakain. Nelson? Baliw ka ba? Bakit mo tinawag? Paano kung hindi siya yan? Paano natin malalaman kung hindi ko tatawagin? Shh! Parang tumigil yung tunog. Nelson? Nandiyan ka ba? Shit! Sa sobrang takot, naitulak ni Jiro si Renz palapit sa naging aswang na si Nelson. Kumikislap ang pulang mga mata nito sa dilim at may hawak pang bituka mula sa bangkay sa imbakan. Patras na naglakad si Renz, nanginginig, nakataas ang mga kamay sa harap ni Nelson. Nelson, ako to pre. Hayop ka, Jiro. Bakit mo ko tinulak? Pasensya na, nataranta ako eh. Teka pre, Nelson, ako to, si Renz. Ano ka ba? Hindi ka na niya kilala. Gamitan mo na langis. Nasa bulsa mo, di ba? Ha? Oo. Shit, Oh, bakit? wala dito. Nahulog ko yata. Ang bobo mo naman, pre. Bakit ngayon pa? Nelson, good boy ka naman, di ba? Insan, ako to. Ay, lintek. Renz, tumakbo na tayo. Wala na siya sa katinuan. Tara na, bilis! Biglang humakbang si Nelson palapit. Hindi ito kumikibo. Pero nanlilisik ang mga mata habang tumatagas ang dugo mula sa mga daliri. Akma na sanang tatakbo si Jiro at Renz nang biglang sumulpot si Lian. Pero hindi ang Lian na kilala nila. Kumukutitap ang katawan nito. Parang liwanag na hugis tao at tila anino na lang ang natirang presensya niya. Lian, teka, nananaginip ba ako? Kung ano-ano na lang ang nakikita ko. Patay ka na ba? Pre, nakikita ko rin siya. Kanina, si Manang Mia, biglang saglit nag-iba ang itsura tapos si Nelson parang hindi na siya. Ngayon naman si Lian. Ano ka ba? Multo ka na ba? Bakit ka nagliliwanag? Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo sasaktan. Hindi gaya ng iniisip ninyo. Isa akong diwata. At si Nelson, huli na para pigilan pa ang pagkaaswang niya. Anong ibig mo sabihin? Wala na talagang pag-asa para bumalik siya sa dati? Patawarin niyo sana ako kung nahalata ko lang kaagad. Kung mas malakas pa rin sana ako gaya ng dati. Baka hindi na ito nangyari. Mas malakas? Gaya ng dati? Teka lang, Lian. Nalilito na ako. Pwede bang linawin mo pa? Isa akong diwata. Pero matapos matalo sa digmaan ng aking angkan sa kamay ng mga ikugang aswang, akong naging kabayaran. Nawala ang halos lahat ng kapangyarihan ko at nakulong ako sa isang kasunduang maging alipin, sunod-sunuran kay Manang Mia. Si Manang Mia, siya bang yung manggaw kay Nelson? Hindi. Si Emel. Siya ang may kagagawan niyan kay Nelson. Si Emel? Hayop na Emel yun. Sinasabi ko na nga ba may ginawa siya kay Nelson eh. Pero wala kayong laban kay Emel, kaya kalimutan niyo na siya. Ano? Pagkatapos ng ginawa niya kay Nelson, basta na lang namin siyang kakalimutan? May punto si Lian, Jiro. Hindi lang basta aswang si Emel. Kasapi rin siya sa malaking sindikato rito sa bayan. Kaya hindi lang to laban sa kapangyarihan o kaalaman. May kasamang batas. At mga tiwaling politikong sila rin mismo nagpapatakbo ng sindikato. Kung may magagawa man tayo laban kay Emel, mas mabuting ipagkatiwala na lang natin yun sa batas. Naniniwala ka sa chismis? Si Lian na mismo nagsabi na isang aswang si Emel. Hindi rin malabong totoo nga ang adik siya.
at kasapi sa isang malaking sindikato. At hindi naman magiging chismis kung walang nakakita o nagpakalat, di ba? Putya naman pre, paano si Nelson? Kailangan ninyong mailayo si Nelson. Hindi si Emil ang tunay ninyong kalaban, si Manang Mia. Si Emil ay isang busaw, isa sa mga mahihinang uri ng aswang. Delikado, pero hindi kasing lakas ni Manang Mia. Si Manang Mia ay isang ikugan, makapangyarihan, sakim, at mas mapanganib kaysa sa mga tulad ni Emil. Kaya umalis na kayo. Isama niyo si Nelson. Ano? Isasama namin si Nelson ng ganyan? Tignan mo nga siya, baka atakihin kami niyan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi niya pa rin kayo inaatake hanggang ngayon? Yun ay dahil nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ni Manang Mia. Eh di mas lalo kaming delikado niyan. Hindi, dahil tutulungan ko kayo. Oo, mahina na ang kapangyarihan ko ngayon. Pero may natitira pa rin. At higit sa lahat, may kasunduan kami. May dahilan kung bakit kami nanahimik ng ilang taon. At kung bakit dito kami tumira. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang lahat. Dahil yon ang mahalaga ngayon. Basta, sundin niyo ang sinasabi ko. Dumaan kayo sa likod. May daan doon, di ba? Paano mo nalaman? Hindi na yun mahalaga. Wala nang oras. Mawawala ng epekto ng pinakain ko kay Manang Mia. Umalis na kayo. Bilisan nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kayo sasaktan ni Nelson hanggang busog siya. Bahala na nga. Napangiwi na lamang si Jiro sa itsura ni Nelson. Pikit mata niya itong nilapitan at hinawakan. Hindi ito gumalaw. Nanatiling nakatayo habang nanilisik pa rin ang mga mata. Inabot ni Jiro ang isang puting telang nakatabon sa isang bangkay at itinabon yun sa ulo ni Nelson. Renz, tulungan mo ko. Nakatulala ka na lang dyan. Huy! Ha? Oo. Dali, dito tayo dumaan. May daanan sa dulo ng basement, palabas doon sa may tubuhan. Parang shortcut. Doon tayo dadaan, kahit maliwanag pa sa labas. Hindi tayo mahahalata ng ibang tao dahil tago at masukal ang daan doon. Saan natin siya dadalhin? Anong saan natin siya dadalhin? Eh di sa bahay nyo. Kung may ligtas man na lugar laban sa isang aswang, yun ay walang iba kundi sa bahay ng albularyo. Tama. Kung nandito lang sana si Lolo, matutulungan niya sana tayo. Renz, ano ka ba? Wala na tayong panahon para umiyak o matakot. Apo ka ng isang albularyo, tandaan mo. Magiging isang ganap na albularyo ka rin pagdating ng araw. Isipin mo na lang to bilang pagsubok mo. Oo. Halos lakad takbo ang ginawa nila habang hila-hila pa rin si Nelson. Pumasok sila sa makapal na tubuhan at doon dumaan. Mabuti na lang at malayo sa ibang bayang tirahan ni Renz, kaya't madali nilang naipuslit si Nelson. Bilis, isarado mo mabuti ang pinto. May lubid ba tayo? Itali natin si Nelson. Oo, meron. Sandali lang. Hanapin ko lang dito. O ito. Sige, tulungan mo ko. Iupo natin siya roon sa bangko at itali. Sige. Nelson, pasensya na pre pero kailangan ka namin itali. Para na rin to sa'yo at para sa amin. Yan. Diyan ka na muna ha. Pasensya ka na talaga, Nelson. Sabi ko naman kasi sa'yo na huwag kang magsasama kay Emil eh. Nakipag-inuman ka pa. Sandali lang pre. Kukunin ko na yung buntot pagi ni Lolo at ilang pangontra niya. Sige, bilisan mo. Dito na lang muna ako at magbabantay. Ilang oras na rin ang lumipas at nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa dapit hapon. Ilang saglit pa, bigla na lamang nagwala si Nelson. Nagsisisigaw ito at pilit na kumakawala mula sa pagkakatali. Putya pre, ano nangyayari kay Nelson? Hindi ko alam. Yung langis mo, kumukulo. Ha? Oo nga. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nandito na si Manang Mia. Jiro, maghanda ka. Ito, ikaw na ang gumamit itong buntot pagi. Ayoko, ikaw nang gumamit yan. Itong itak na lang sa akin. Masanay ako rito kaysa sa buntot pagi. Sige, lagyan mo na lang yan itong langis para mas epektibo. Tignan na lang natin kung makakalaban pa siya kapag nalatayan at naitak yan. Anong gagawin natin kay Nelson?
Paano kung maputol niya yung tali? Hindi yan. Jiro! Alam kong nariyan si Nelson. Ipaubaya niyo na siya sa akin para wala na tayong problema. Manigas ka, Manang Mia. Hindi ka lang pala basta malditang kapitbahay. Kampong ka pa ni Satanas. Kaya ba ayaw mong pinag-uusapan ng mga patay? Dahil baka mabuking ang lihim mo? Dadaan ka muna sa akin bago mo makuha si Nelson. Hindi ko ibibigay ang pinsang ko sa'yo. Mga hunghang! Hindi na siya ang pinsan na kaibigan na kilala mo, Jiro. Kauri ko na siya. At hindi magtatagal. Magiging isang ikugan din siya. Kagaya ko. Ano? Magiging ikugan? Posible ba yun? Ang alin, Renz? Isang busaw ng yanggaw kay Nelson. Pero, posible ba na maging isang ikugan siya? Mahalaga pa ba yun? Natigilan sina Jiro nang biglang maputol ni Nelson ang lubid na nakatali sa kanya. Dumoble ang panlilisik ng mga mata nito at humaba ang mga kuko. Mabilis ang kilos niya, kaya't wala nang ibang pagpipilian sina Jiro kundi buksan ang pinto ng bahay at lumabas. Kung mananatili pa sila sa loob, tiyak na mamamatay sila dahil wala naman silang matataguan doon. Ganyan nga, Nelson. Sila ang handog kong buhay. Kainin mo sila. Lasapin mo ang init ng kanilang mga dugo. Nang sa gayon ay lalo kang lumakas. Muli nating buhayin ang angkan ng mga ikugan. Hibang ka na! Tama na, Manang Mia. May kasunduan tayo. Lian, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla kang tumanda? Yan ang kabayaran ng kasunduang nilabag niya. Jiro! Ilag! Renz! Bago pa man makakilos si Jiro, mabilis na siyang niyakap ni Renz at sabay silang bumagsak sa lupa. Agad na tumindig si Renz at gamit ang buntot page, buong lakas niyang hinagupit si Nelson. Sa paningin ni Jiro, bigla itong nag-iba. Mas mabilis, mas sigurado ang kilos. Para bang hindi lang basta siya apo ng albularyo, kundi isa na siyang ganap na albularyo. Jiro! Hindi ako makahinga. Bitiwan mo ko. May kasabihan nga tayo, di ba? Ano nga yun? Don't let your guard down. Mamatay ka! Jiro! Renz! Sa likod mo! Nelson! Tama na, Manang Mia! Kasabay ng sigaw ni Liana, biglang umihip ang isang malakas na hangin, sapat upang tangayin si Manang Mia at maputol ang pagkakasakal niya kay Jiro. Tumilapon si Manang Mia sa malayo, ngunit kapalit ito ang lalong pagtanda at panghina ni Liana. Napaluhod siya sa lupa. Napaurong ang katawan sa lakas ng pag-ubo. Kasunod dito ang pagsuka ng dugo. Lian! Ayos lang ako. Si Renz, tulungan mo siya. Renz! Sa likod mo! Renz! Ayos ka lang, pre. Putya, ang lakas niya. Hindi ko siya kaya. Nelson! Kami to! Nelson! Huwag ka makinig sa kanya. Huwag ka na mag-alinlangan pa. Tapusin mo na sila. Huwag, Nelson! Ako to! Ang pinsan mo! Pre, magkasama tayo mula pagkabata, di ba? Nang mamatay ang mga magulang mo, 3 taon na ang nakakalipas. Sinamahan na kita sa pagpapatakbo ng punerarya nyo. Nelson, alam kong hindi ka masama. Kahibangan! Biglang nagbago ang anyo ni Manang Mia. Naging isang malademonyong nilalang. Humaba ang kanyang buntot na sumasayad sa lupa. Nakakapangilabot sa takot ang itsura niya. Sa isang iglap, sumugod siya kay Jiro. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, biglang humarang si Nelson at nagbanggaan ang dalawa. Nelson! Ayos ka lang ba, Jiro? Ayos lang ako, pre. Ikaw,
tumalsik ka kanina. May masakit ba sa'yo? Wala to. Kaya pa. Si Lian, lapitan natin. Lian, ayos ka lang ba? Lalo kang tumanda at halos maputi na ang buong buhok mo. Ayos lang ako. Tama ang sinabi ni Manang Mia. Ito ang kabayaran sa pagsuway ko sa kasunduan. Sa tingin nyo, matatalo kaya ni Nelson si Manang Mia? Hindi malabo yon. Ang dahilan kung bakit matagal kaming nanahimik ay dahil parte yon ng kasunduan. Hindi kayang lumaban ni Manang Mia ng matagal dahil habang ginagamit niya ang lakas at kapangyarihan niya, mas lalo siyang nangihina. Magaling kung ganun. Mas madali na para sa atin na patayin siya. Wag, nakikiusap ako. Aalis kami rito. Lilisanin namin ang lugar na ito at hindi na magpapakita. Huwag niyo lang siyang patayin. Ayaw mo bang makawala na sa kasunduan? Mabubuhay ka ng mas malaya. Hindi. Hindi mo naiintindihan, Jiro. Hindi mo siya kailangang patayin. Ako na ang bahala sa kanya. Ako na ang tatapos sa gulo na to. Ako na ang tatapos sa laban ng angkan namin. Yun lang ang tanging paraan para makalaya ako. Sigurado ka? Kaya mo pa ba, Lian? Isa akong diwata. Tumandaman at nanghina. Hindi pa rin ako isang karaniwang nilalang. Mamatay ka na! Wag! Biglang nagliwanag si Liana at sa sobrang tindi ng liwanag, napapikit na lamang si Jiro at napatakip sa kanyang mga tenga dahil sa matinis na tunog. Nang unti-unting humupa ang liwanag at ingay, saka lang siya naglakas loob na dumilat. Pagdilat niya, wala na roon sina Lian at Manang Mia. Naiwan na lamang si Nelson, walang malaya, nakahiga sa malamig na lupa. Nelson, pre, ayos ka lang. Pre, gising. Nelson! Asa na sila? Renz, si Nelson. Patay na ba siya? Buhay pa siya, pre. Nahimatay lang. Ano ba nangyari? Saan sila nagpunta? Yan din ang tanong ko eh. Pero sa tingin ko, dinala na siya ni Lian sa mundo nila. Kahit papano, ligtas na tayo. Eh si Nelson, ano na mangyayari sa kanya? Si Lolo nang bala sa kanya pagbalik niya. Tsako, matutulungan siya ni Lolo. Akala ko, matapang na ako dahil hindi ako takot sa mga patay. Pero may mas nakakatakot pa pala. Ay, at least tapos na. Si Nelson na lang. Gutom ka na naman ba, pre? Kumukulo ng tiyan mo eh. Hindi pa nga tayo nag-almusal, tanghalian, at wala pa tayong hapunan. Anong tingin mo sa tiyan ko, robot? Pucha, isang araw na tayong walang kain. Sige na, tulungan mo muna akong buhatin si Nelson papasok sa loob. May saging doon. Yun na lang muna ang kainin natin. Sige, pwede na yun. Hoy, saan ka magpunta? Tulungan mo muna ako kay Nelson. Kailangan ko ng lakas para mabuhat ko siya. Kain muna tayo! Pambihira ka talaga oh. Ay, Nelson, tsaka muna. Nanginginig na rin kasing kalamnan ko sa gutom eh. Hindi nga ako namatay sa aswang. Baka sa ulcer pa ako mamatay. Pagkatapos kumain, saka pa lamang nila ipinasok si Nelson sa loob ng bahay. Inihiga nila ito sa kama na may banig at pinagtulungan nila itong linisan at ginamot ang mga sugat. Pre, pahiram naman ang damit mo. Ang lagkit ko ni at may dugo-dugo pa tong suot ko. Sige pre, kuha ka lang dyan sa damitan ko. Eto pre, pwede ba? Oo, sige lang. Ano yan nilalagay mo sa sugat niya? Halamang gamot. Ito yung ginagamit ni Lolo kapag nanggagamot siya. Buti lang may tira pang naiwan dito. Ay, siguro mas okay din kung dito muna si Nelson. Ako na lang muna ang bahala sa punerarya. Ayos lang ba sa'yo, pre? Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Oo, walang problema. Dadalaw-dalaw na lang ako dito madalas. Oo, linggo na rin naman bukas eh. Kaya sigurado akong pauwi na yun si Lolo. May pag-asa pa kayang bumalik sa dati si Nelson? Oo naman pre. Magaling na albularyo kaya ang lolo ko. Kinaumagahan na, bumalik si Jiro sa punerarya
Una niyang napansin ang saradong karinderya ni Manang Mia. Tahimik, walang kahit sinong naroon at tila matagal nang iniwan. Ayon sa mga kapitbahay, umalis daw si Manang Mia at Lian at mukhang hindi na ito babalik pa. Hindi alam ni Jiro kung paano nila nalaman at kung anong bersyon ng kwento ang kumalat. Marami pa sana siyang itatanong pero hindi na siya nagungkat pa. Ang mahalaga na lamang sa kanya, wala na ang aswang nilang kapitbahay. Pagdating ng lolo ni Renz, agad nitong ginamot si Nelson. Binigyan rin ito ng pangontra upang mapigilan ang tuluyang pagsumpong ng pagkaaswang nito. Ngunit dahil bago pa lamang siyang nayanggaw, may mga pagkakataong natatakam pa rin ito sa mga bangkay, lalo na sa gabi. Mabuti na lamang at tama rin ang naging hula ni Nelson. Tuluyan na ngang inabandona ang mga bangkay ng mga naging biktima niya at wala ni isang kamag-anak ang muling naghanap sa mga ito. Lumipas ang ilang taon at tinupad nga ni Lian ang pangako niya. Hindi na muling nagpakita sa kanila at hindi na rin muling bumalik si Manang Mia. Nagkaroon na rin ng bagong may-ari ang bahay at karinderya na dati nilang pagmamay-ari. Ayon sa mga chismis, ito raw ay nabiling mura matapos itong iabandona. At sa huli, kahit papano, muling nanumbalik ang katahimikan sa lugar na minsang binalot ng takot at ng lihim. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Hihingi po sana ako ng pasensya. Hindi mo na po ako makapag-shoutout ngayon. Pero sa susunod na upload po natin, tuloy po ang shoutout namin. Ingat po kayo at maulan ng panahon. Maraming salamat po sa inyo and God bless us all.